Face to Face is brought to you by Ever Bilena, Beauty in You. Nag-iinit na usapan, matikabong mga yan. Diskusyon na may resolusyon sa kauna-unahang talakserie sa telebisyon. Face-to-face na with pambansang kapitan. Hello. Ay, salamat kay Kagawad Abe, ha. Salamat. Sabihin mo sa telebisyon at ha. Sa balya! Salutunin mo sila sa pinto. Saan ba kayo? Sa bula o sa puti? Sa Ocarayan, ready na rin ba? Sawsawera natin dito, excited na, hands kayo. Ay, makikigulo rin kami, Chang! Sawsawa na! Saan ba tayo? Ay! Face to face na! Isang sautara na kaibigan, baka yan ay solusyonan. Face to face. Sinong sisita mo? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Ang mga problema? Face to face. Pag tumalikuran, harapin mo. Face to face. A very positive afternoon mga kapatid. Simulan natin ang pagsasama natin ito sa pamamagitan ng isang malakas na wow! Kita mo naman, game na game ang ating mga sawsawera at sawsawera dito sa studio at sigurado po, game na rin ang ating mga home viewers dahil eto na, mas lalo natin bibigyan ng energy ang hapong ito. Abay, biruin nyo naman, lahat na kasi ng uri ng emosyon ay narito na sa aming programa dahil nandyan ang comedy, may drama, may action at may romance. Talaga namang rolled into one na nga pala. O, diba? Mula sa kwento at karanasan ng ating mga namumoblemang mga kapatid. Pero syempre, gagawan po natin ang paraan para mauwi pa rin ito sa happy ending ang kanilang storya o ang kanilang problemang pinagdadaanan. Pero bago pa man natin alamin ang storya natin ngayong araw na ito, alamin muna natin ang ilan sa mga reaksyon ng ating mga kapatid na sumusubaybay po sa atin. Ito ay galing kay Grace Ramos. At ang sabi niya, super like ko talaga ang F2F kasi bukod sa maraming aral na napupulot sa mahal na trio tagapayo, ay gustong-gusto ko din ang pagdadala ni Miss Amy sa kanyang pananamit. Uy, salamat sa aking mga kasamang si Rex at Yensa, talaga si Joanne at si Bianca. Ang galing pa niyang magbitaw ng bawat sasabihin at damang-dama niya ang mga bawat puso ng mga bisita niya. Ganon din kay Hans, magaling sumausaw sa kanyang napapahuwaw ako kada siya ay sisingit. Sana nga po talaga ay magtagal ng mahabang taon ang F2F para marami po kayong matulungan na tao at mapasaya sa panonood sa inyo. More power sa inyong lahat and God bless. Salamat sa ating kapatid na si Grace. Sa pamaliban pala sa mga aral at payo na napupulot sa ating programa ay... Oh, mapakilala ka na! Walang number! ng damit ang damang-dama ko talaga syempre dahil nadadala rin ako sa bawat mga kwento at karanasan ng ating mga nagiging bisita dito. Kaya siguro po, nasasabing talagang mula sa puso ang mga binibitawan kong salita at minsan nga nauubusan na ako ng mga sasabihin pero talagang pinapanalangin ko sa araw-araw na the Lord will guide me and equip me with the right words to say para naman one way or the other ay matouch natin ang puso ng ating mga bisita. Sana lang, Grace, sa iba pa natin mga sawsawero at sawsawera dyan, huwag sana po kayong magsawang sumuporta sa aming programa at sana po ay lagi kaming napapawaw mula Lunes hanggang Biyernes. Muli maraming salamat sa inyong lahat, sa ating mga kapatid, lalo na kay Grace. God bless and more power. Thank you. At syempre, ako lang din ang nag-iisa ninyong pambansang kapitana na hindi mapapagod kahit kailan na sabihin sa inyo at magpaalala sa inyo na kung may problema kaharapin mo, pag-usapan natin yan. At eto na ang ating pambansang kagewad na hindi rin napapagod kakaronda para lang marinig ang mga komento ng ating mga kapatid na nandito sa ating Broadway studio, si Hans Mortel. Magandang araw, Kapitana, at magandang araw, mga
kababayan, mga kapatid, at mga kasawsawan. Totoo yung sinabi ni Chang, nagronda ako. In fact, may mga nalikom ako mga bisita. Naririto ang samahan ng mga kababaihan ng Graceville 3 ng San Jose del Monte, Bulacan. Uy, maraming salamat sa ating mga kababaihan dyan sa Oo. Bulacan. Chang, alam mo ba ginawa ko dito? Nakita ko medyo gabi na. Nasa labas pa, inipon ko, dinala ko dito para sabay-sabay kaming matuto mula sa ating tatlong kasama. Nandiyan ang ating legal expert, Attorney Benedicto Acosta Jr. Ang ating Doctor of Psychology, Dr. Camille Garcia. At syempre, ang ating minamahal at ginagalang na si Father Sunny Merida. Ang ating trio tagapayo! Naku, Chang, ito na ang kinatatakutan ko. Dahil ang ating daw bisita, abay ang kanyang kwento, baka kwento ng karamihan sa mga beking kilala natin. Nako, nga yan ang mismong chikang naisplok sa akin. Todo kaya ditong si Becky sa kakatrabaho sa parlor para sustentuhan ang jowa niyang lalaki. Pero siya pa raw ang nagawang pagtaksilan. Ito ang ating face-to-face issue of the day. Hindi makapaniwala si Chelo sa ginawa ng jowa niya. Pinalayas ko na sila kasi mga wala silang utang na loob. Mga manluloko sila. May relasyon na pala silang dalawa, wala akong kaalam-alam. Siya talaga naligaw sa akin, namin sa akin yung gusto niya naramdaman sa akin. Sabi ko naman sa kanya yung naramdaman ko. Kumanta kayong dalawa. Pag nagkita tayo, pag-uumpugin ko yung ulo niyo. Hindi ko inagaw si Chris sa'yo. Maghaharap na ang tatlo dito lang sa Face to Face. Ang ating kapatid na Becky, hindi daw niya mapaliwanag ang kanyang galit sa lalaking minahal niya nang higit pa sa buhay niya. O kita mo nga naman, ibigay na ang lahat-lahat. Pera, pagkain, sustento at kung ano-ano pa. Pero nagawa pa nga siyang lokohin na ito. Abay, ano ba ang punot dulo ng problemang ito? Michael Chelo Mendoza, pasok! Parang ang team song mo ngayong araw na ito ay What I Did for Love. O, diba? Pero yung sinasabing ibinigay mong pera, pagkain, pagtulong, tanong ko, kapatid, hiningi ba yon o kusa mong ibinigay? Usa ko pong binigay. Ayun. Ay, alam naman natin talagang mapagmahal ang ating mga kapatid na Becky. So, saan mo nakilala itong iyong jowa? Sa parlor ko po, kasi may sarili po akong parlor. Anong pangalan niya? Chris. Chris. So, nung nakita mo pa lang, una, type mo na, alam mo na. Hindi po, nagpagupit po siya kasi. Bet mo na kagad. Hindi, kinuha niya Slide. yung loob ko. Parang ganun. Okay. Kinuhang alin? Parang kinuha yung loob ko muna. Oh, paano kinuha ang loob mo? Yun, araw-araw pumupunta sa parlor, ganun po. Yun. Binibisita ka. Tapos, Ayun na, hanggang na-develop na po kami. Napamahal ako sa kanya. may nangyaring ligawan. O wala na, diretso na kagad sa you love me, I love you, then we love each Parang other. ganun na. Oh, okay. So, nagsama na kayo kagad? Sinong nagsabi nun? Parang ako na rin po nag-insist sa kanya kasi syempre wala lalaki. Ikaw ang nag-insist. Oo. Hindi ka ba man lang muna natakot, Chelo? Baka dapat nag-background check ka, inalam mo muna, taga saan siya, may asawa ba? Eh, syempre naman po bakla nga po. Syempre Oo. pag ang lalaki na lumapit So hindi, teka muna. So ibig mo sabihin, pag bakla tayo, bulag na, hindi mo natatanungin yung mga ibang bagay tungkol sa kanya? Mamaya kung serial killer Oo nga, tama, may point si Hans. May trabaho ba si Chris? Wala po, sa akin po umaasa. Ay, wala po, trabaho. in-offer ko po sa kanya timinan na sa bahay, gano'n. Okay. Hindi kaya dahil sa parang feeling niya ay okay naman na wala siyang trabaho, kaya hindi na siya nag-effort pang maghanap. Tsaka ayoko rin po siya pagtrabahuin kasi nga syempre. Bakit? Syempre mahal ko na nga po yung tao na nahulog na yung nahulog na yung loob ko sa kanya, gano'n. Oh, so anong kinalaman doon nung hindi niya pagtrabaho? Kung nahulog ang loob mo? Gusto ko lang po dun siya sa bahay, gano'n. Ah, hindi kaya stuffed toy ang hanap mo? Ha? O figurine, parang display. Hindi kaya. Siguro gano'n na rin. Okay. So silosa ka. Gano'n po. Gusto ko Oh. pag akin lang. Okay. So, marahil yun kaya ang dahilan kung bakit
sinasabi, nakatingin sa iba itong yung si Chris. Siguro po, parang hindi ko na siya nabigyan ng atensyon. Kasi parati nga ako. So, inaamin mo na yun yung pagkukulang mo. Pero doon sa aspeto na kailangan niya ng pinansyal, nandun ka. Ano? Paanong nandun ka? Lahat, pati yung nanay niya, pinapadalan ko buwan-buwan sa probinsya. Okay. Tapos hanggang pinilit niyang pauwi dito sa Maynila, hindi naman po pwede kasi sa bahay. Inupa ko na lang po yung Okay, nanay. pero liwanagin natin muna. Yaan ba ay hiningi ni Chris sa'yo? O ikaw ang nagkusang loob at sinabi mo sa kanyang tulungan natin ang nanay mo? Kasi magkaiba yun. Magkaiba yung sinabihang kanyang tulungan ng nanay niya at yung ikaw ang nagkusang magtumulong sa nanay niya. So, alin doon? Ako na po yung pusa. Bakit? Kasi kahit naman po sa simula, alam ko naman na gano'n din ang mangyayari. Pero bakit nga? Kasi Dahil mahal ko yun. mahal mo siya. Hindi na nag-grow si Chris bilang isang tao nung hinayaan mo lang siyang laging nasa bahay, walang trabaho. Parang hindi na niya nakita kung ano yung sarili niya. Siguro nga po. Kasi pag gabi naman po ako umuwi sa bahay. So, sinong kasama niya pag nasa bahay lang? Yung si Charis po, kasi namasukan po ng Marie Cruz sa parlor ko yun. Okay. Tapos stay-in din po, pinatira ko rin sa bahay. So, yan ba ang nagdala ng problema sa relasyon ninyong dalawa Yun nga nito po, parang ni Chris? tumanggap ako ng taong umahas pa sa akin. So, itong babaeng to ay nagtatrabaho din sa parlor mo, tapos kasama nyo rin sa bahay. So, bakit mas madalas nasa bahay yun kesa sa'yo? Ayun nga po pinagtataka ko, sabi ko, pinasok mo dito Marie Cruz na hindi katulong. Ba't parating gusto mo parating nasa bahay ka? So palaging nasa bahay. Kailan mo napansin na medyo iba yung closeness nila? Yung una yung wala pa akong alam talaga. Yung may isa pa akong bitisya, nakatira din sa bahay. Siya lang po yung nagsabi sa akin. Ang sinabi? May namumuo ng something sa kanilang dalawa. Ano nga daw yun? Ano yung parang- nakita niya? Nang parang may relasyon na sila, sweet sila, ganun. Tinanong mo ba si Chris? Hindi pa yung una. Nakiramdam muna ako. So ano yung napakiramdaman mo? Ayun na nga, tama na nga po yung sinabi sa akin ni Michelle. Ang sabi niya, ang lalaki ay para sa babae at hindi sa kapwa lalaki. Wala daw siyang kasalanan kung nagmahal siya sa lalaking nagmahal din sa kanya. Siya po ang ebang inampon at tinulungan na nga ni Shelo, pero siya pa raw mismo ang nang-agaw sa jowa nito. Narito po, si Charis Saladaga. Pasok! Charis, derechahang tanong, may relasyon ba kayo ni Chris? Meron. Sandali lang! Palumukha mo, ahat! Pero si Chelo, tumulong sa'yo, binigyan ka ng trabaho at tirahan. Di naman niya po ako pinilit na siya lang po talaga gustong tumira ko sa bahay nila kasi nawa siya sa akin. Parang tinulungan Ikaw ka ang pa nga ni parlor. Chelo. Tapos, inagaw mo ang jowa niya. Alam mo bang jowa niya yon? Ano po yung una ko pong nandun ako sa bahay nila, may gusto na po talaga ako kay Chris. Hindi ko iniinda kasi may relasyon sila na Ate Shelo, nakakahiya naman, din ako nakatira, pinapalamon niya na ako. Tapos, nung time magdatatlong buwan, may gusto din pala si Chris sa akin. So nagsimulang magkagusto si Charis, pero matapos ang 3 buwan, abay umamin din si Chris na meron siyang gusto kay Charis. Abay, saan ba pupunta ang kanilang love story? Pakatutukan ninyo, magbabalik po ang Face to Face. Ano ba ang nakita mo nung araw na yon? Nagkukulong sila sa kwarto. Dalawa sila. Ano ginagawa niyo doon? Nagjajakin po kayong dalawa? Wala kayong konsensya. Ilan po na kayong dalawa, pinakain na kayo sa balad niya, lahat-lahat. Pag kami kailangan ka, lumalapit ka dito. Niloloko Alam ka ba siya. nila na nakita mo silang na pumasok sa loob ng kwarto? Harapin mo! Narinig ko at narinig nyo, sinabi ni Charis na gusto talaga niya si Chris at matapos ang 3 buwan, umamin din siya sa'yo. Paano niya inamin na may gusto siya sa'yo? Sabi niya po sa akin, niligawan niya po ako ng maayos. Tapat niya na may gusto siya sa akin. Mahal niya ako kaysa kay Ate Shelo.
Mas gusto niya daw ako kasi nahanap niya daw sa isang babae, mabigyan siya ng lahi. Tapos, nag-iisa lang daw siyang anak ng nanay niya. Gusto niya daw bigyan ng nanay niya ng apo. Pero nabanggit ba sa'yo ni Chris na may relasyon sila ni Chelo? Opo. Okay. Sinabi ba niya na mahal niya si Chelo? Mas mahal niya po ako kaysa kay Ate Shelo. Pero mahal niya si Chelo. Pero mahal naman niya kahit konti. Oo, may mahal Okay. naman na kahit sa tagal nilang pagsasama, pamahal naman din siya. Pero, Opo. Charisse, diretsahang tanong, alam mo naman na umaasa si Chris at ang kanyang Opo. pamilya kay Chelo. Opo. So, paano yun? Wala siyang trabaho. Yung binibigay ba ni Chelo, kaya mong ibigay kay Chris? Yun ang tanong. Kasi hindi siya nagtatrabaho. Kayang-kaya. So, ngayon, talagang officially, kayo na ni Chris ang Opo. magkarelasyon. Gaano na kayo katagal? Ay, mag-aanim na buwan po. Mag-6 na buwan. Okay naman. Okay na po rin. Saan kayo nakatira? Sa pinsan po ng nanay niya. So umalis na kayo kay Chelo. Opo, pinalayas na po niya kami. Hindi na kayo nakapagpaliwanag. Diretsuhan po. Superior ka sa kanya, siya rin pwede rin maging superior kung kaya niyang kabigin lahat ng pwede niyang kabigin. Pag nagkaroon ng ganong problema, hindi mo ngayon marirealize bilang isang Becky na, ay, dapat noon ko pa alam na ganito dapat ang relasyon eh. Hindi dapat naisip ko na meron yung talagang, oo, magkakaroon naman ng relasyon na between Becky and lalaki. Pero alam mo kung kailan mo ibibigay yung dapat at yung limitasyon dun sa relasyon na yun. At yun nga ang mahirap. Nako, mga sausawero at sausawera, ito, hindi kayo mabubulagan dahil makikita namin ang inyong boto para sa ating botohan. Mga kapatid, narinig na natin ang kwento ni Chelo at ng babaeng di umano ay umagaw sa kanyang love of my life. Oy, ang sad, hindi ba? Para, ay nako. Kaya ang tanong ko sa inyo, abay, kaninong panig ang mas naiintindihan nyo? At bakit ginawa niya ang ginawa niya? Naiintindihan nyo ba si Chelo? O naiintindihan nyo ba si Charisse? Abay, botohan, taas ang mga placards. Go! Apat siyang! Medyo nakakalamang ang aking ating si Chelo. Pero may mga nakikita akong pula na parang sinasabi naman nila na, uy, natural lang naman. Para sa isang babae na pag nagkagusto sa lalaki, gagawa din ng paraan para mapalapit siya dito. Siguro natural talaga yon kung meron talagang gusto sa isang tao. Hindi ba, Chang? Yan ang ating boto, Hans. Ayaw na niya sanang makialam sa issue ng ibang tao pero hindi na raw niya kayang konsensya niya ang nakita niya. Imbis raw kasi ang paglilinis ng kuko ang atupagin ni Charisse, abay nakatutok nga daw ito kay Chris na daig pa ang isang misis. Ano ba ang nakita mo, Manuel Michelle De Leon? Pasok! Diretsahang tanong, Michelle. Ano ba ang nakita mo nung araw na yun? Nagkukulong sila sa kwarto. Dalawa sila. Ano ginagawa niyo doon? Nagjajakentoy kayong dalawa? Wala kayong konsensya. Inampu na kayong dalawa, pinakain na kayo sa balad ka, lahat-lahat. Pag kami kailangan ka, lumalapit ka dito. Niloloko Alam ka ba siya. nila na nakita mo silang na pumasok sa loob ng kwarto? Nung una, hindi ko na pinansin. Nagsumbong na ako, nakonsensya ako sa kanya. Bakit hindi mo nalang kinausap muna si Chris? Kasi si Chris ang karelasyon ni Chelo. Galit ako, niloloko niya si Shelo. So, kinausap mo nga si Chris, hindi? Oo, wag ko daw sabihin na Ah, may relasyon sila. nagsabi si Chris na wag sabihin kay Chelo na may relasyon sila ni Charisse. Bakit kaya? Yon ang sinabi ni Chris. Nako, alam ko gusto niyong malaman. Ang kasagutan dyan, wag po kayong BBQ. Abangan sa pagbabalik po ng... Tanggap mo ba halimbawa na sabay pa rin kayong karelasyon nung Chris nga? Okay lang po sa akin kasi mahal ko naman po siya. Baka darating yung araw. Bakit ganyan na sila siya? Harapin mo, face to face. Face to Face is brought to you by Ever Bilena.
beauty in you. Finish or not finish? 7 out of 10 lang nasagot ko. Para sa'y mapangiti, Oh, Lucky ka muna. Ano sabi ng nanay? Try and try until you succeed. Finish or not? Lucky Me Instant Mommy. May gusto kong subukang fabric. Dita, 5 pesos lang ang downy. Mabango na and healthy. Sa kanil. Kay Chelo, parang gano'n. Pagkain. Bakit? Sa umaga. Parang yung sustento nila dito. Hindi pang Hindi makapuhon. Almusal. So parang tuloy-tuloy Hapunan lang. tanghalian. So nung sinabi sa'yo ni Chris yun, Michelle, hindi ka ba nabahala? Bilog, solid. Matamis. Na ganun nga, na may relasyon. So nung sinabi sa'yo, ano yung ginawa mo? Chelo? Hindi mo na po ako iniwan. Bakit? Cookies? Hindi. Inobserbahan mo. Kasi gusto mo pa rin isipin na hindi totoo. So kailan mo na talagang napatunayan meron nga? Pero Yung mga 3 months ago na talaga nagalit na ako. Wala ako. Sige, Cherry. Tira lang ng tira. Baka madali. Oo, hindi na mapansin. Pero umuwi ako pa. Talaga yan. Ikot at sarado yung tao. Buwan. Totoo ka ng katakan. Umamin din siya sa'yo. Ano niya inamin? Siguro Ano namin niya sa'yo? At sa kalye. Ako yung nakita. Parang nabuhat ko. Yan, kita ko. Ano nakita mo? Ayun, nakahubad sa ko. Baka naman naiinitan lang. Siguro naman po ano kung gagawin sa loob ng kwarto dalawa. Oo. Ano ginawa mo pagkatapos nun? Pag wala ako doon, pinabunutan ko siya. Yun yung sinasabi ni Charis na pinalayo mo na sala. Binatog. Okay. Thank you, Cherry. Na-henyo work. So nung pinalayas mo sila, alam mo ba na Ikalawa nagsama pares, sila? pare Ryan. Simba, si Ruby! Alala mo. Hindi mo na nabalitaan pa na nagsasama sila. Mula noon, hindi na Diretso ang tanong, lumapit ba si Chris sa'yo? Humingi ng tulong, humingi ng pera, matapos na pinalayas mo sila? Araw-araw kung pumupunta sa parlor, kinukulit ako, na gusto makipagbalik. Po, ang pambato ng... So yun yung sinasabi ko kanina, Charis. aking partner. Kung siguro mo ba na Aking kaibigan, babalik si Rodelio Villarreal. Kami po ang Class 89. Kami po ang taga-Pateros Municipal High School. At ngayon ay Pateros National High School. Go, go, go! So paano kayo nabubuhay sa araw-araw? Rodel. Huli kayo. Sa Pateros National High School. Hoy, pasalamatan ko na yun si Michael Cacneo. Paring Michael, yung sculptor. Pare, thank you. Pero Alright, bumabalik pala kay Michael Chelo at Cacneo. Thank you very much, nakikipagbalikan Michael. na. And Rodel Odes, ang upo ay si Rodel. Hindi kaya mga sausawera ang nakakatakot dito ay yung Chris. Bulutang Kasi ka. parang alam niya kung paano paikutin si Chelo. Ang inyong Damargats partner ay walang iba kundi si... Oo nga siya, parang best of both worlds, ha? Virgin. Buhay pa ang tsansa ni... Virgin na Mancho. Si Nick Joseph Sayasa ng Pilipinas City ang nagpadala ng #1 in your world. Joseph, Nick, meron kang regalo Pero sa hindi, gusto ko Okay. lang munang alamin Rodel kay and Odes, Chelo, simple-simple. yung pagbigay-bigay O, hindi mo pwede. ng tulong Timer starts dito kay now. Chris. Tao. Hindi niya talaga hiningi yun lang yung sa pagbigay. Nakikita sa Oo. bahay. So ano yung mga madalas na tinutulong mo sa kanya? Ginagamit ng tao. Sister ko kasi namin yung buwan-buwan. Kaya mababang ng dalawa. Ba't mo yan? Pang-araw-araw. Ginagamit ko. Okay. Pagpras sa ulo. Ginagamit ng katawan. So, pati yung iba sa bahay, ikaw ang nagbabayad sa pagkain, lahat. Malaki. So, pero yun attorney, hindi naman pala daw yung lalaki para sa ngalan ng pag-ibig. Ito nga naman talaga, ang mga bagay na nagagawa mo, ibigay naman ng buong buo itong si Chelo. Makukonsidera po bang pandulo kung ginawa ng ating isa pang bisita na si Chris? Marahil ang sabi ko rito siya mayroong ginawang pang-abuso naman. Itong si Chris dun sa kagandahang loob at damdamin ni Chelo para kay Chris. Upang sa ganoon kahit na sinasabing voluntaryo ang nagbibigay ng
Michelle ay alam ni Chris na kaya nagagawa yun ni Cielo ay dahil nandun sa kalagayan niya siya ay Becky at upang matugunan ang kulang niya. So ito ang naabuso ngayon ni Chris. Maraming pong salamat, Attorney Acosta. May naging punto ba na parang pakiramdam mo? Inabuso ni Chris. Yung huli na po, yung wala na po. Yung na po naisip lahat na nakakatawa ko pala. So, nung kahit break na kayo ba officially talaga noon? Nakipag-break ka ng maayos? At mula ng pinalayas mo, talagang para sa'yo, officially, tapos na kayo. So, doon mo naramdaman na may nakapunto kasi tumabalik para sa pera. Yung nanay ba niya, nakilala mo, nakasama mo? Pinoyhenyo word kayo doon, Rodela Codes. Madaling mahit. Maraming salamat. Codes. Yung mga kamag-anakan mo, alam naman nila yung Graduate ng Assumpta Academy Class of 1986, Mary Pascual and Aina Pagsibigan. Sa dati mo bang boyfriend, ganun ka din? O anong dahilan kung bakit kayo nagkakalimulan? Ano yung madalas na napansin mo? Kami ang klaseng titik ng Assumpta Academy Bulacan. Anong sinasabi? Yung parang ayoko na. Pero bakla nga po. Alam naman natin yun. Totoo yung sinabi Merit na. and Aina ng Assumpta Academy, Bulacan. Kasi ikaw ba gusto mo bang tabahay ka lang? Assumpta. Okay. Hindi ka na magtatrabaho? Merit, Aina. Para ka lang Ang tinagong uupo sa inyo sa Henyo Chair ay si Aina. Diba? Diba? Ay, naku, tanong ko sa'yo, Michelle, ganun ka ba sa natin jowa ang mo? inyong Dabber Hindi, Dance gusto mo rin partner. naman, kahit papano, may ginagawa ka. Saan yung ginagawa ka? Parang ini-encourage pa niya. Tagumpay si Anjo. Salamat. Yun nga. So, parang ang 1,000 pesos ginagawa and mo the sa Cielo ay Number parang 5. nilagyan mo ng hindi lang tuldok. Wala kayong kundi kalaban. isang malaking Isipin nyo at hindi pa exclamation henyo word na point nakuha ang nyo. Becky Kaya dapat pag nagmahal, ganito, gawin linawan natin nyo. Ready? tamad ang lalaki. Ready? So, gatasan Ready? nyo na lang kami. Go. Diba? Dapat. Pangalan ng tao. Yun ang pinupuso ko. Pero nga, sa sobrang pagmamahal ni Cielo kay Chris, abay, nagpapadala pa ito ng buwanang sustento sa ina ng lalaki. Alamin nga natin kung magkano ang mga napapadala kay Aling Daisy De Gracia. Pasok! Aling Daisy, diretsahan kong tanong, alam po ba ninyo na yung perang natatanggap ninyo galing kay Chris ay galing po sa kanyang karelasyon na si Cielo? Hindi pa po nung nasa probinsya. Ano pong sabi ni Chris? Sabi niya, nagtrabaho na siya, yun, sustento niya sa akin. Eh, hindi siya nagkasya kasi gusto nga niyang magkasama kami. Dalawa lang, isang anak ko lang siya. Opo. Tapos, sabi niya, sumulat siya sa akin na, na kailangan magsama na kami, pupunta na ako dito sa Maynila dahil may trabaho na nga siya. So, nung nalaman po ninyo pag-uwi na si Cielo pala ang karelasyon, yun, nagulat nga po ako. Kaya lang si Cielo masyadong mabait rin. Kinupkup niya yung anak ko, kinupkup din niya ako. Inanuhan pa kami ng bahay. At yun naman po ay, kumbagay, tinatanaw yung malaking utang na loob tinatanaw ko din. talaga ng utang na loob yun kay Cielo. Kaya naman din po, inunawa yun din naman po yung anak ninyo. Oo. Mga kasawsawan, ano pa nga ba ang damdamin at hinanakit ng isang ina sa sitwasyong ito? Isang Becky ang karelasyon ng kanyang anak. Pakatutukan po ninyo. Magbabalik po ang Face to Face. Marahil, hindi mo talaga mahal si Cielo, kundi iba ang habol mo sa kanya. Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gunn of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Just Cavalli Eyewear, Sundance, your business in fashion. Hans Martel would like to thank the following: Dr. Manny and Pai Kalayan, Dr. Ariel Recto Dabalus, Nail Necessity Hand, Foot and Body Spa, a necessity for your body and soul. Fashion Exchange, fashionista ka na, negosyante ka pa.
Face to Face would like to thank the following: AXN Time and Sports Shades, EC27 Guava Plus Organic Soap, effectively controls 27 skin problems, F101, wear your needs, Home Appliances by Minami, galing ng quality, Placenta by Samstre. All water should be crystal clear. We always start our day with the new Lucida DS products, Isa Botanica 2-in-1 papaya with kojic acid, Prime Rocks Bleach, ang bleach na di masangsang, mabisa na, mura pa, gawang Pinoy. Ito ang tunay na masarap, select soy sauce. Kaya toyo pa lang, ulam na. Ito ang bilhin. Face to Face is brought to you by Ever Bilena, Beauty in You. Lumuwas sa Maynila na ang karelasyon ng kanyang anak na si Chris ay si Chelo pala. Kinausap po ba ninyo ang anak ninyo tungkol doon? Kinausap ko po. Ano pong sinabi nyo? Sabi ko, bakit ganon na, sabi mo may trabaho ka, pagkatapos yun pala, isang baka pa ang kinakasama mo. Nakakahiya naman. Sabi niya, Hindi nyo rin po namang nagawang magalit kasi rin kay Chelo. Hindi, nagalit po kasi ako. mabait po si Chelo sa inyo. Nagalit po ako nung malaman kong may relasyon sila nito ni Charis. Doon po ako nagalit ng gusto sa anak ko. Kaya lang, okay. Bakit gusto po? kong i-report kay Chelo yung nangyari na may relasyon pala itong dalawa na hindi ko alam. Kasi sa sobrang bait dito ako naaawa. Kaya lang, nagmamakaawa sa akin yung anak ko na wag na lang daw ipaalam muna dahil may sasabihin din daw nila. Pero gaano po katotoo, Aling Tessie, na doon po sa nangyaring yun, parang syempre natakot din po kayo na mawala ng sustento mula kay Chelo. Oo, natakot din po ako dahil si Chelo lang kasi ang inaasahan rin namin eh. Wala naman kasing alam ng trabaho yung anak ko eh. Oho. Hindi ho ba, kumbaga hindi niyo ho ba kaya din na maghanap ng trabaho para makatulong po? Dati akong labandera eh. Opo. Doon sa probinsya naglalabada ako para mabuhay kaming mag-ina eh. Inahinto noong pumunta siya dito sa Maynila yung anak ko. Eto na ang lalaking inampon, binihisan, pinakain, pero nagawa pa raw niyang pagtaksilan ang beking nagmahal sa kanya ng lubusan. Magpaliwanag ka na, Chris De Gracia. Pasok! Pagkatapos ng binihisan, Sandali lang! Baka manluloko kayong tatlo. Alam mo na may relasyon yung hindi pa sinasabi. ka. Hindi kami manluloko. Ang katanungan ko nga, Chris, ay una sa lahat, marahil hindi mo talaga mahal si Chelo, kundi iba ang habol mo sa kanya. Oo, totoo. Diba? So, inaamin mo na talagang kinailangan mo lang na makipagrelasyon sa kanya nang dahil sa pera nga. Oo, para meron lang akong matirahan dito sa Maynila. Bakit hindi ka na lang naghanap ng trabaho, Chris? Naghanap ako ng trabaho. Kaso? Wala akong mapaglapitan. Kaya doon ako kay Chelo, ako dun Okay. Gaano katotoo na, Chris, alam na ng nanay mo na may relasyon kayo nitong si Charis, nakiusap ka, at pati kay Michelle, nakiusap ka, na wag na munang sabihin kay Chelo. Bakit? May time naman na sabihin namin lang lahat sa kanya, kay Chelo, na may relasyon kami dalawa ni Charis. Pero diretsahang tanong, Chris, kahit konti ba may naramdaman kang pagmamahal para kay Chelo? Meron. Meron naman. Na ano lang kasi kami dito sa kasama niyang bakla. Inunahan niya kami. Sabi niya Kasi totoo naman niloloko mo siya, pinapakain ka na, lahat. Pero hindi naman sa Pero gaano katotoo, Chris, na 6 na buwan na kayo ni Charis, bumabalik ka pa rin kay Chelo, Hindi totoo yan. at parang lumalabas, sumihingi ka ng tulong o saklolo o ano ba, pera? Nung doon pa kami sa bahay niya, humihingi pa ako ng tulong sa kanya. Pero nung pinalayas na kami, hindi na ako lumalapit sa kanya. Pinutol ko na yung relasyon namin. Sinungaling ka, pumupunta ka doon. Humihingi ka pa rin sa kanya. Bakit naman ako pupunta doon?
Napakasinungaling mo talaga. yung ano namin. Hindi ko alam mga kasawsawan kung napansin po ninyo, pero ako talaga mula dito sa aking kinaupuan, nakita ko na naging emosyonal si Aling Tessie at talagang sinasabi nga niya na hindi kami manloloko. Siguro lang ay talagang naging biktima ng kahirapan sa buhay itong si Chris, kaya kinailangan na siya ay makipagrelasyon kay Chelo para rin mabuhay. Kaya naman po sa pagkakataon na ito, alam ko pong kailangan nila ang tulong ng ating trio tagapayo para po sila ay mabigyan ng counseling nang sa ganon ay maliwanagan po sila sa problemang kanilang pinagdadaanan. Hindi niyo man lang sinaalang-alang, ikaw, Chris, na kahit ganyan ang kalagayan, ay igalang mo yung damdamin mo. Ginalang mo sana. Anong sanang nararamdaman mo nang meron ka ng nararamdaman kay Charis, eh di sana yung sinabi mo muna bago tayo magkakaroon. Alam mo, Chris, so yung pagkukulang, gayron din. Dalawang kasalanan mo dito. At sa nanay mo, hindi mo sinabi na may ganitong kang problema, may relasyon ka. At akala naman ng nanay mo, tiniwala sa'yo na may trabaho ka na doon ng tinapon siya. Kaya ngayon, naiiyak siya dahil sa sitwasyon na kinalalagyan niya lahat. Ang gusto lang talaga nila, pag humingi sila ng tawad, ay yung putulin na lahat. Na wala nang communication, hindi na babalik ka na. Kasi sa kanila naintindihan naman nila yung sitwasyon, pero ayaw lang niya yung naguguluhan pa siya dahil kaya naman niya mag-move on. Yun lang naman ang sinasabi dito ni Emma. Mukhang matapos ang naging counseling ngayong hapong ito ay may mga nadiskubre tayong mga bagay-bagay tungkol sa personalidad ng ating mga bisita. Hindi po ba, Dr. Camille? Totoo yun, Chang. Dahil kasi unang-una na nakita natin dito, yung pinapakita ni Chelo, no? It's a typical na pag nakikipagrelasyon siya, yung masyado yung machismo ang dating. Na gusto ko, ako yung masusunod, napaka-jealous ako, at saka napaka-possessive. So, tinan mo, diyan ka lang sa bahay. Akong bahala. Pag ganon, Chelo, lumalabas na mas mukha pang lalaki ang iyong pakikipagrelasyon kaysa sa typical na mga kalalakihan natin. Eh, ang alam ko, pag sa Becky, hindi yan eh. Ang nando sa Becky, parang more of the soft-hearted type na kailangan, kahit papano, nandun yung pag-uusapan natin, paano ba natin madidevelop ang pagtitiwala sa isa't isa. Kasi kung wala yung tiwala na yan, kung wala yung respeto na yan, medyo maguguluhan tayo para makipagrelasyon. At unang-una, yun na nga ang na-violate, unang-una Chang yung respeto. Dahil pamamahay yun ni Chelo, tapos may nangyari mismo sa kwarto ni Chelo. Maraming pong salamat, Dr. Camille. Nakita ko po, attorney, kung gaano talaga naapektuhan si Aling Tessie dito nga sa naging pangyayari sa kanyang anak na talagang sinasabi nga naman niya ay hindi sila nanloko. Nakita niyo rin po ba yun? Tama yun, Chang Ami. At sa kalagayan ng isang ina, ay masakit na mapagbintangan siya o ang kanyang anak na siya ay manloloko. Pero, Chang Ami, ang ipupunto ko rito ay yung ginawa ng anak. Na si Chris, na yung pakikipagrelasyon niya kay Chelo, ay nakita natin at dun na rin sa kanyang pahayag na kaya lamang niya nagawa yun dahil nga siya ay mabuhay, kinakailangang mabuhay dito sa Maynila. At naipaliwanag ko sa kanya, Chang Ami, na meron tayong karapatan. Bawat tao ay may karapatan na mabuhay. Ngunit sa ating pagkabuhay o sa paraan ng ating paghahanap buhay, ay hindi kinakailangan tayo tumuntong sa karapatan o abusuhin ang karapatan ng ating kapwa. Sapagkat doon ay talagang masakit at makakasagasa tayo ng damdamin ng ating kapwa. Maraming pong salamat, Attorney Acosta. Alam naman po natin, Father, na lahat tayo ay dumadaan sa mga problema at mga pagsubok. Marahil, noong mga panahon na yon na hindi na talaga nakayanan ni Chris, ay nakalimutan niya ang isang dapat niyang gawin na pinakamahalaga at importante ay yun ay magdasal at tumawag sa Panginoon at humingi ng tulong. Kaya siguro siya naligaw ng landas. Tama po dyan siya. Dahil po kung ano-ano ang kinakapitan niya,
nakakalimutan ang pinakauna po dapat natin tawagin kung tayo may problema ang Diyos. Ang iba dyan ay kung nasa gipit na kalagayan, naghahanap ng anong-anong solusyon sa buhay. Katulad ng siguro ay nahirapan sa buhay si Chris dahil siya nanggaling sa probinsya, ang una niya nakita na makakatulong sa kanya ay itong si Cielo. At ngayon, nagkagulo-gulo dahil sa mali nating pagpipili sa ating desisyon sa buhay. Kaya po itong mapapayo ko, nagdesisyon ka Chris at Coach Charis na magsama na kayo. Panindigan nyo ito na desisyon nyo upang mabagayan kayo, magabayan kayo, matulungan kayo ng Diyos at kayo humingi ng Diyos ng tatawad sa nangyari sa inyo. Maraming salamat po, Father Sunny Merida, at yan ang final say ng ating pong trio, Tagapayo. Ito na nga siguro ang pagkakataon na yon, Chris, at sa'yo, Charis, na matapos kayong palayasin ni Cielo nung araw na yon, hindi kayo nakapagpaliwanag, hindi kayo nakahingi ng tawad, at hindi kayo nakapagpaalam ng maayos sa kanya. Marahil ito na yung pagkakataon na yon, Chris. Cielo, sana mapatawad mo ako sa nagawa kong kasalanan sa iyo. At sa lahat na ano mo sa akin, sinulong. Maraming salamat. Aling Tessie? Cielo, alam kong sobrang bait mo. Sa tulong ng ginawa mo sa aming mag-ina, hindi ko makakalimutan. Kaya patawad rin. Charis? Cielo, sa lahat, salamat, inampun mo ko, pinakain, binisan. Tawarin mo ko sa ginawa kong kataksilan sa iyo. Sana darating yung araw na magpatawad mo ko. Sana magpatawad mo ko sa lahat-lahat ng kasalanan ko sa iyo. Kaya mo ba silang patawarin, Cielo? Okay na po sa akin lahat. Basta pangako lang po nila sa akin na titigilan na nila ako para makamove na rin kami pare-parehas. Okay. Aling Tessie, meron po ba kayong naisabihin sa inyo pong anak naman na si Chris? Mayroon po. Chris, anak, sana yung ginawa mo kay Cielo, wag mo gawin sa iba. At talagang tutulong ako sa iyo at tutulong. Basta maghanap ka ng trabaho. Kahit anong trabaho, pasukin mo, wag lang yung masamang trabaho. Alam mo, Chris, dapat talagang mapahalagahan mo yun na nandyan pa rin ang iyong nanay na nagmamahal sa iyo at naggagabay sa iyo dito sa mga nagiging problemang pinagdadaanan mo sa buhay. Sana pahalagahan mo yun. Ganon din yung mga ibang taong nasa paligid natin na nagmamahal sa atin, hindi ba? Maraming salamat sa ating mga bisita ngayong hapong ito. Aminan na po tayo mga kapatid. Nakakahanga po ang mga taong may pagmamalasakit o tumutulong po sa kapwa na nangangailangan. Pero ang pagtulong po na ito ay dapat wagas o in good faith, ika nga. Ibig sabihin, wala po tayong hinihingi o inaasahang kapalit sa nagawa nating kabutihan. Sapagkat kung ito po ay may bahid ng malisya o intensyong hindi maganda, baka hindi rin po maganda ang balik nito sa inyo. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, hindi masama ang magmahal ng lubusan, basta't sa tama ang iyong pinaglalaanan. Thank you so much sa inyong lahat mga kapatid. Siyempre sa aking co-host din na si Hans Mortel. Sa Dance Squad, kina B1 at B2 na nagsa-celebrate ng kanyang birthday. Happy birthday sa iyo, B2. From your face-to-face family, happy birthday. At thank you rin siyempre sa ating pinakamamahal na trio, Tagapayo. Ang ating mga sausawero at sausawera. At sa atin naman din po mga bisitang nagbahagi po ng kanilang karanasan
at kwento ng buhay na kinapulutan po natin ng aral. Muli ako po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Siyang Ami, na laging nagpapaalala ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Biyernes, dalawang ina ang maghaharapan sa namatay na bata. Sinong may kasalanan? Yan ko lang po sinisisi ko pag umatay na anak. Nung nag-i-injection po, nakatingin po ba kayo Oo, doon? nakatingin po ako noon. Tapos yung umalis yung nurse, bigla na nag-blow yung bata. Huli na ba ang lahat para sa kapatawaran? Hindi ko naiintindihan. Basta wala ng anak. Kahit araw-araw kayong mag-away, magsisihan, magsigawan,